Hi guys, ito na yung ating walk-in chiller wiring diagram. Ito yung pump down. Recently meron tayong in-upload na short videos about pump down, na kung saan itong ating compressor is ang nagka-cut off sa kanya is itong solenoid valve na supplied ng ating compressor ng itong diesel. Kapag nag-off na at na-reach na yung temperature, magka-cut off ito at itong solenoid valve is magsasarado. Pag nagsarado ito, yung refrigerant flow is mag-i-stop at makikita nyo itong low pressure switch, itong 2 na ito, pupunta yan dito sa number 5 kung saan i-off niya yung cycle ng ating refrigerant at walang magagawa ang ating compressor kundi mamamatay siya dahil itong line na ito is nandito sa ating common na yung normally close naman niya pupunta dito sa time delay at yung time delay magbabato yan, ito yung bato niya pupunta sa A1 natin at yung dulo naman ito, itong dulo na ito, ayan, so makikita natin nakarun siya. Once na nag-trip ito, ayan, pupunta yan, susupply dito sa ating number 96 itong ating overload. At since supply yan ng ating service switch na galing din dito, nagpa-power yan, naka-neutral, pupunta yan dito sa ating AVR, UVR, phase monitoring relay, and then pag nag-switch on yan, dito muna tayo, then sa 95 naman, so supply niya lang normally open, then pag na-supply na yan, magkakaroon tayo ng trip, ibig sabihin, pag nag-trip, off ang ating compressor. So ang connection to is ang connection nitong ating Bitzer is star. Kung makikita kayo merong ditong naka top, ibig sabihin ng star ito. Yan ang function niya mga idol. Makikita nyo meron tayong supply na 400 volts dito. Kung pwede rin ito sa 220, mag-star kayo kapag 220 volts kayo. At pwede naman sa 400 volts din. So bayan sa RCD natin, yung RCD natin is meron itong fault against short circuit, and then susupply niya itong ating mga circuit breaker. Ito nga pala circuit breaker din na single pole. So once na mag-connect kayo, single pole ito, line lang dito, nandito lahat ang ating mga neutral. So since magulo na, kung idadaan natin lahat dito yung neutral natin, so nag-interconnect na lang ako, nag-interconnect na lang ako. And then ang trabaho ng crankcase heater natin is to i-maintain niya na warm yung ating oil sa ating compressor dahil yung ating system is dinadaluyan ng ating liquid refrigerant at saka pressure vapor, no, may another function ito. Usually yung iba naglalagay din sila ng light indicator para dito at kasama yan nakahilera dito sa mga light indicator. So sa atin hindi na, gaya ng sinabi ko, simplify natin as much as possible, and then supply natin compressor yan, pupunta yan dito at at the same time isinama natin si condensing fan motor. Usually pag mga big system separate din ang circuit breaker niyan, so meron din itong circuit breaker para sa fan motor. So single phase ang ating fan motor para sa evaporator. So kumuha lang tayo ng neutral, pumunta dito, ito yung end niya, and then ang nag-supply dyan is yung line 3, yan, line 3 umakyat, ayan. So sa evaporator fan, run lang ang makukuha natin. So it doesn't matter na nalalagyan nyo pa ng trip para sa evaporator fan. So ang lalagyan na natin ng trip is yung para sa compressor, para makita natin kung naka-trip siya or naka-run. And then yung power, as soon as naka-switch yung service switch natin, yung power indicator is naka-on din. So ganyan lang kasimple mga idol yung reels natin pala kagabi. Wala pang neutral yon, so lalagyan nyo lang ng neutral para gumana, hindi aandar yung compressor kasi wala pa siyang neutral. So dito didiscuss ko na kailangan natin ng neutral. Ito nga pala, L stand for line, fan motor F,
C, compressor. Line, neutral. D, stand for defrost heater. Then, normally close. Pwede kayong maglagay pa ng isang solenoid valve kung gusto nyo talagang protektado ang new system. Pero usually, isa lang ang linalagay, ha? So, pwede nyo ilagay dito sa normally close. Pag nag-defrost, ito, dito kinoconnect yung ating hot gas defrosting. Pwede nyo i-connect dito. So, itong time delay, wag nyong isi-zero ito, ha. Lagyan nyo ng value. Para sa akin, minimum 1 minute. Or kung mamarapati nyo po, pwede sa 30 seconds. So, 1 minute, 30 seconds. Bakit? Kasi, itong ating control, itong ating room sensor, is once na tumaas ang temperature ito, ma-alarma yung ating mga customer. Kasi meron lang itong temperature na positive 1 to positive 4 degrees Celsius. So, ito ang nagre-read. Ito yung evaporator sensor natin. Usually, evaporator sensor, located dyan sa ating evaporator. Okay? Ito sa room. SW stand for switch. Yung switch natin. Yan. Switch. Pa-power on niya. Yan. Pabalik. And anumang abnormality na na-trace ng ating phase monitoring, makakat yung line. And then, LT stand for light. Yun. Ito yung ceiling lights natin. Usually, sa mga cold room, 2 hanggang 3 ang linalagay na light. Okay? And then, itong DH, door heater. Sinusuplayan din natin itong ating door heater. So, may kanya-kanya silang single pole na circuit breaker. Time delay. Okay? And then, dito nga pala guys, ito. So, napakahalaga nito. Kung ganito yung diagram na nakikita nyo, ibig sabihin yan, magja-jumper kayo. Okay? Susupply nyo yung 3, and then susupply nyo yung 2. Pag hindi nyo sinuplayan yan, hindi gagana ang compressor nyo. Kahit 1 taon kayong magto-troubleshoot, kahit anong gawin yung pihit sa mga pihitan, hindi mag-engage. So, talinuhan nyo, pinost din natin ito. Then, what else is lacking here? I guess all is being discussed now. Protection module ng ating Bitzer, sensor niya, and then rail terminal block. Rail terminal block naman para sa ating ground. So, i-connect nyo lang yung mga ground natin. Ang usually may ginaground lang natin. Ito mga ito. Ito naka-ground. Ito pwede rin i-ground itong crankcase heater. Pero usually sa body na rin ito. Ginaground natin yung frame heater o door heater. And what else? Yung light, ginaground din natin yan. So, kung sakaling may short circuit tayo, bababa ang ating main circuit breaker. Ito yung RCB, residual circuit. What else is lacking? I guess all is being discussed now. So sa mga connection, tingnan nyo na lang, i-zoom nyo na lang guys. Pagpasensya nyo na kung medyo hindi nakikita, ha. So i-zoom nyo na lang. And then meron tayong switch. Itong switch usually located to sa front kung papasok tayo sa walk-in chiller para i-turn off, i-turn on natin yung ilaw. Huwag natin ibabad, sayang din electricity. And then thanks for watching everyone. Have a good day.